worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to sing. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing. Good morning po sa bawat isa. Sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon. Basahin po natin ang awit 92 verses 1 to 4. Awit ng pagpupuri sa Diyos. Ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi, ang katapatan niya'y ihayag din naman. Ito'y ipahayag sa saliw ng alpa tugtuging salteryo, sa magandang himig, ang tugtuging liray ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. Purihin po natin ang Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, tumutulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus.
kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay nakamtan ko, o aking Jesus. Ay Nakamtan ko, o aking Jesus. Sa magandang umaga po sa ating lahat. Patuloy po tayo sa ating pananatili sa presensya ng Diyos. Tayo po ay sama-samang manalangin. Amang banal at makapangyarihan sa lahat, patuloy po kaming nagpupuri at nagpapasalamat sa umaga pong ito. Patuloy po kaming lumalapit na nagpapakumbaba ang aming mga puso, ang aming mga buhay. Patuloy na nagpapalinis, Panginoon. Patuloy na pangunahan niyo po ang aming gawain sa umaga pong ito. Kayo po, Panginoon, ang maitaas at maluwalhati sa lahat ng aming gagawin. Gagawin man po ito ng aming mga kamay, sasabihin namin, kayo po ang maparangalan. Patuloy na wini-welcome ka namin sa aming kalagitnaan. At patuloy na ikaw po ang maitaas sa lahat ng ito. Pinupuri ka namin, pinasalamatan ka namin sa patuloy mong pag-intervene sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa man po kaming lugar naroroon, Panginoon. Sa mga oras na ito, gamitin niyo po ang inyong mga anak para sa ikalaluluwalhati mo, Panginoon, sa umaga pong ito. Sa iyo po namin pinagkatiwala ang kabuuan ng aming gawain simula kanina hanggang sa mga oras na ito, O God. Purihin ka, dakilain ka magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Wala nang iba sa ligayang nadarama ko, pagkat ang puso ko'y puno ng pag-ibig.
Praise God! Samahan niyo po ako sa pagbasa ng banal na kasulatan sa Aklat ng Pahayag chapter 4 verse 1 to 11. Pagkatapos kong masaksihan ng mga bagay na ito, nakita ko ang langit na may isang bukas na pinto at narinig ko ang tinig na parang tunog ng isang trumpeta. Nasabi sa akin, umakyat ka rito at ipapakita ko sa iyo kung ano pang mga mangyayari sa pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng espiritu. At nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. Ang anyo niya ay maningning na parang mahalagang batong jasper at cornalina. May isang bahagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Nakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa bawat isa ay may nakaupong matanda at nakadamit ng puti at mayroong koronang ginto sa ulo. Mula sa trono ay gumuguhit ng kidlat kasabay ng mga ugong at mga kulog. Sa harap ng trono ay may 7 nagniningning na sulo. Ito ang 7 espiritu ng Diyos. Sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang, na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. Ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon, katulad naman ng baka ang pangalawa, tulad ng mukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-4. Ang bawat isa ay may 6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Walang tigil ang kanilang pag-awit araw at gabi. Banal, 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 ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na siyang nakaraan, kasulukuyan at darating. Tuwing umaawit ng pagluwalhati, parangal at pasasalamat ang 4 na buhay na nilalang na nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman. Ang 24 na matatandang pinuno naman ay nagpapatari pa sa harap ng trono at sinamba ang nakaupo doon. Ang nabubuhay magpakailanman, inilalagay niya ang kaniyang korona sa harap ng trono. At sinasabi, aming Panginoon at Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kaluwalhatian, karangalan at kapangyarihan, sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay. At ayon sa iyong kagustuhan, sila'y nagkaroon ng buhay at nalikha. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Patuloy nga po nating papurihan at sambahin ang ating Diyos na buhay sa lugar kung saan tayo naroroon. Patuloy natin anyayahan ang Diyos at hayaan natin na maging panalangin ang mga awitin, ang mga salita na lalabas sa ating bibig. Patuloy natin siyang sambahin. Patuloy nating papurihan ang ating Diyos na buhay. Sama-sama po tayong umawit. Sasambahin kita, Ama, at pupurihin ka sa tuwina. Ngalan mo ay itataas.
minsan pa, sasambahin kita, Ama. Sasambahin kita, Ama, at pupurihin ka sa tuwing na ngalan mo ay itataas. Sa'yo ang parangal hanggang wakas, dakila ka, Panginoon. Luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon. Kaya't dapat kang papurihan at pasalamatan habang panahon. Dakila ka, Panginoon. Luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon. Kaya't dapat kang papurihan at pasalamatan habang panahon. Dakila ka, Panginoon. Dakila ka, Panginoon. Luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon. Kaya't dapat kang papurihan at pasalamatan habang panahon. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Kaya't dapat kang papurihan at pasalamatan habang panahon. Sige po, magandang umaga sa bawat isa. Pinupuri natin ang Diyos dahil sa kabutihan niya. At samahan po niyo ako upang ipanalangin natin ang bawat isa sa atin upang ang gabay ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos ay sumating lahat. Tayo po yung ukod, tayo po yung manalangin. Amang banal, pinupuri ka namin o dakilang Diyos. Salamat sa pagkakataong ito na malaya kami, Ama, na magpuri, magpasalamat, sumamba, Panginoon, at ipagkatiwala sa iyo, Panginoon, sa panalangin ng bawat isa, Panginoon, lalo na po ang iyong mga iniligtas, Panginoon, ang church, Panginoon, na pinag-alayan mo ng iyong buhay upang kami ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ama, salamat sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin, O Diyos, ano man po pinagdaraanan ng bawat isa. Sa iyo po kami, Ama, nagtitiwala. Sa iyo po kami, Ama, umaasa. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming kailangan. Ikaw po, O Diyos, ang aming pag-asa. Lalo na po ngayon, O Diyos, sa panahon ng kaguluhan. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng kaliwanagan, Panginoon, sa aming isipan. Bigyan mo po kami, O Diyos, ng liwanag, Panginoon, sa mga nararanasan po namin. Ama, tinataas po namin sa iyo ang bawat isa, Panginoon. Ano man po pinagdaraanan, ang ilan, Panginoon, ay may karamdaman. Ngunit sa biyaya mo, O Diyos, dalangin po namin. Padaluyin ang kagalingan, Panginoon, sa may mga karamdaman na walang ibang inaasahan kundi ikaw lamang. Ama, maging ang vaccine na ito, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na dumarating po sa bansang Pilipinas. Ama, dalangin po namin na maging pagpapala ito sa bawat isa, Panginoon. Lalo na po, O Diyos, sa mga anak mo, Panginoon, na ma-injection na nito, Panginoon. Lord, sa iyo po namin ipinagkakatiwala. Maging blessing po ang lahat
na darating na vaccine, Panginoon. Ano man pong uri ito, ano man brand ito, sa pangalan mo, Panginoong Jesus, dadaloy, Panginoon, ang kagalingan. Dadaloy, Panginoon, ang pagpapala mo, sapagkat ikaw, O Diyos, ang mag-aayos po ng lahat. Ama, ganun din po, O Diyos, maraming mga kapatid kami, Panginoon, na dumaraing dahilan sa nawalan po ng hanap buhay. Ama, minsan mo pa, O Diyos, kalingain, itinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos, na wala ng hanap buhay. Dalangin namin, O Diyos, makasumpong po sila ng kanilang ikabubuhay. Makasumpong po sila, O Diyos, ng kanilang hanap buhay. At sa iyo po namin, Ama, pinagkakatiwala ang lahat-lahat, Panginoon. Maging ang bawat pamilya, Panginoon. Lumago po, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, ng bawat pamilya. O Diyos, manangan sa iyong mga salita. Panghawakan, Panginoon, ang mabuting balita. Lord, salamat sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nagpapatuloy sa kabila po ng mga problema na nararanasan. Ama, tinataas po namin ito sa iyo. Nakikita mo po, O Diyos, ang iyong iglesia, ang buong Blessed in Christ by Grace Church, sa Batasan, sa Maligaya, sa Cavite, sa Channel 5, sa Amparo, sa Dagat-Dagatan. Ama, ang paghahari mo, O dakilang Diyos, ang maranasan. Sa iyo po namin, O Diyos, pinagkakatiwala. Maging sa bawat araw, pagpalain mo po ang iyong mga anak na nagnenegosyo, Panginoon. O Lord, sa iyo po namin, O dakilang Diyos, pinagkakatiwala. At ang iyong mga hinirang, Panginoon, ang mga lingkod mo, patuloy po namin ipinagkakatiwala na ipagpatuloy, Panginoon, ang nasimulan sa buhay po nila. Gamitin mo po sila, O dakilang Diyos, upang patuloy na magbahagi ng pagliligtas mo po, Ama. Salamat po sa kabutihan niyo. Pinupuri ka namin, O dakilang Diyos. Dalangin po namin. Ingatan mo po, O Diyos, ang iyong iglesia, ang church, Panginoon. Ilayo sa pagkahawa sa COVID-19 na ito, O Diyos, na siyang dahilan, Panginoon, sa pagbaba ng ekonomiya. And we pray, Lord God, ang ekonomiya ng bansa, O dakilang Diyos. Lord, dalangin po namin. Minsan mo pa, O Diyos, ipahayag, Panginoon, ang pagkalinga mo. Lumagana, Panginoon, ang mga hanap buhay at trabaho, ang mga negosyante. In Jesus' name, we pray, Lord, na manumbalik po, O Diyos, ang mga negosyanteng ito. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Patatagin mo po ang bawat isa, Panginoon, at patuloy na hintayin ang iyong muling pagbabalik ng mayroong katapatan, mayroong kabanalan, at pag-asa, Panginoon. Sa araw na iyon na darating, ihanda mo po kami at ang bawat isa sa amin, Panginoon, magpatuloy po kami, O Diyos, sa aming nasimulan ang aming pananampalataya sa nag-iisang Diyos noon, ngayon at magpakailanman, walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ama, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming pong naipanalangin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Isaiah chapter 57, verses 14 and 15. Ang sabi ni Yahweh, ang mga hinirang ay inyong bayaang magbalik sa akin. Ang bawat hadlang sa daan ay inyong alisin. Ang landas ay gawin at inyong ayusin. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Good day po sa bawat isa sa atin. Muli po magandang araw at purihin ng Diyos na nandyan po kayo para po makipagbulay ng salita ng Diyos. At bago po tayo magbulay, dito po sa Pahayag, chapter 4 na binasa, ay nais ko po magbigay ng katanungan sa ating lahat. Kung tayo po ay bibigyan ng Diyos ng pagkakataon na dumalaw sa langit, papayag po ba tayo o papayag ka ba? Siguro nag-iisip po tayo
Sabihin natin, okay lang, gusto ko makita ang langit. Pero kung nandun na tayo at sabihin ng Diyos na hindi ka na babalik, dito ka na manatili hanggang sa walang hanggan, papayag po ba tayo? Siguro po ang iba sa inyo nangingiti at para sabihin nyo, marami pa akong gagawin doon sa lupa. Maganda rin po doon, di po ba? Wala ng pandemic, wala ng quarantine, wala ng kahirapan, wala ng sakit at kamatayan. Ngunit hindi naman po talaga yun ang pag-uusapan natin. Ngayong araw po na ito ay bulay lamang tayo o babasahin po natin yung nakita ni Apostol John doon sa langit. Kaya po, pagtsagaan natin ng kaunti kahit po may mga talinghaga dito, sisikapin po natin na ito ay ating ipaliwanag. So samahan niyo po ako. At dito nga sa chapter 4 verse 1, ang sabi po doon, pagkatapos kung masaksihan ang mga bagay na ito, ay nakita ko ang langit, sabi po ni Apostol Juan. So sinasabi niya, ang una niya nasaksihan ay yung sa chapters 1 to 3, kasi ito po ay nasa chapter 4 ng pahayag. At ang nasaksihan niya doon po ay yung pagpapakita din ng Panginoong Yesus ng kanyang kaluwalhatian. Pagkatapos po ay doon sa chapters 2 and 3 ay nakita niya yung 7 iglesia at doon sinasabi na alam ng Panginoong Yesus ang lahat ng bagay. Siya ay kumikilos, lumalakad sa kalagitnaan ng kanyang iglesia. Kaya sa panahon po natin ngayon ay alam din ng Diyos ang nangyayari. At pagkatapos naman ito ay dinala nga siya doon sa kalangitan. At sabi niya, nakita ko ang langit, ang isang bukas na pinto. At muli kong narinig ang tinig ng parang tunog ng isang trumpeta. Anong sabi sa akin, umakyat ka rito at papakita ko sa iyo kung ano pa ang mga mangyayari pagkatapos nito. At agad akong napuspos ng kapangyarihan ng Espiritu. Kaya po dito ang una nating maririnig ay yung tunog ng trumpeta. Noong panahon po na yon, pag sinabing tunog po ng trumpeta, ito po isang hudyat ng isang bagay na mangyayari. Kaya po dito pinapaalam lang sa atin na merong mangyayari at yun nga po yung pagbukas ng kalangitan. At pagkatapos po ay ang nakita niya mga bagay doon sa kalangitan. Paano po siya nakarating doon? Sabi po dito sa ating binabasa, siya po ay napuspos ng banal na espiritu. Posible pong siya ay dinala ng espiritu o sa pamagitan ng banal na espiritu ay nakita niya, ipinahayag sa kanya ang ilang mga bagay doon sa kalangitan. So ano po ang nakita niya? Sabi po dito sa ating binabasa sa verse 2, at nakita ko sa langit ang isang trono at ang isang nakaupo roon. So yung throne and the someone who sits upon the throne ay nagpapahayag po ng mayroong paghahari at wala nang ibang naghahari sa kalangitan kundi ang Diyos. Kaya nga doon sa panalangin sabi, thy will be done on earth as it is in heaven. Kasi siya po yung makapangyarihan at naghahari po doon. At sabi po ang anyo niya ay maningning, sabi po doon sa verse 3, na parang na mahalagang batong hasper at cornalina. Yun po yung paglalarawan dito. Yung pong mga mamahaling bato na ito ay sinasabi po na sinusuot ng mga maharlikang tao nung panahon na yun. Kaya yung paglalarawan na siya ay parang batong haspe at cornalina o hasper ay pinapakita lamang po ng kanyang pagiging maharlika o isang hari talaga, isang makapangyarihang hari. Yun po ang inilalarawan dito. At sabi pa rin po sa verse 3, may isang bagharing nagniningning na parang esmeralda sa palibot ng trono. Kaya po yung rainbow ay inilarawan din dito. At yung alam po natin sa banal na kasulatan, yung rainbow o baghari ay nagpapaalala sa atin nung pinangako ng Diyos kay Noe na kailanman hindi na niya gugunawin ang mundo. Kaya po ito ay nagpapaalam sa atin na anuman ang pinangako ng Diyos habang nandyan ang rainbow ngayon at maging po doon sa kalangitan, ang lahat ng kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Lahat po ay magkakaroon ng katuparan dahil po ito ang nilalarawan ng bahaghari.
Doon po sa chapter 4, verse 4, sabi, nakakapaligid naman dito ang 24 pang trono na sa ang bawat isa ay may nakaupong isang pinuno na nakadamit ng puti at may koronang ginto sa ulo. Ito pong 24 na nilalang na ito na nandoon ay sabi po sumasagisag sa Israel at saka sa Iglesia. Yung 12 tribo ang nilalarawan ng kalahati at yung 12 naman yung apostol na siyang ilan sa mga unang ginamit ng Diyos para maipalaganap ang kanyang iglesia. Kaya sinasabi po dito na darating ang panahon, ang Israel at ang iglesia ay magsasama, ang bayan ng Diyos, at sila ay nandoon sa trono para sumamba sa Kanya ng walang hanggan. Yan po ang nilalarawan doon. At sa verse 5, sabi po, mula sa trono ay gumuguhit ang kidlat, kasabay ng mga ugong ng mga kulog. So, gumuguhit po ang kidlat doon sa trono. Ang kidlat po na ito ay naglalarawan ng kapangyarihan ng Diyos. Siyempre, di po ba pag may kidlat, kasunod nun yung sound, yung kulog po at nagpapakita ito ng talagang ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ayan pong nilarawan niya ng trono na yon doon. At sa verse 5 pa rin po sabi, sa harap ng trono ay may 7 nagniningas na sulo at ito ang Espiritu ng Diyos. So yung nagniningas na sulo po, kung naalala natin, nung bumaba ang Holy Spirit, ang Banal na Espiritu doon sa Pentecostes, siya ay nasa anyong apoy at yung anyong apoy na yon ay naglalarawan. Dito sa sulo, naglalarawan na ang Banal na Espiritu ang siyang naglilinis. Kasi ang isang gamit po ng apoy is to purify kung ano man yung mga dumi ng mga panahon po na yaon. Kaya hindi naman ibig po sabihin na 7 ang Espiritu. Ibig lamang po sabihin ito, yung 7 ay perfect number sa panahon na yon. Kaya sinasabi rito na yung Banal na Espiritu ay talaga pong walang kakulangan. He is a perfect Holy Spirit. Yan po ang sinasabi po dito. At sa verse 6, sabi po, sa harap ng trono ay may tila dagat na salamin na sinlinaw ng kristal. Doon po naman sa harapan, so andun yung pagkulog at kidlat, sabi sa paligid ng trono. At ngunit sa harapan po naman ay nandoon yung katahimikan at kapayapaan. Kasi imagine po yung dagat na kasing linaw ng salamin at walang kagalaw-galaw. Ibig po sabihin, payapang-payapa po doon sa trono kahit na nandoon ang kapangyarihan ng Diyos na halos hindi makita ng tao, ngunit nandoon pa rin ang kapayapaan. So habang narito po yung sinasabing dagat na kasing linaw ng salamin, ay makikita po natin yung talagang kapayapaan sa harapan ng Diyos. Yan po ang nilalarawan din doon sa bagay na yon. At pagkatapos po ay nakita pa rin niya sa 6, sabi, sa 4 na panig ng trono ay may 4 na buhay na nilalang na punong-puno ng mga mata sa kanilang harap at likod. So, dito po merong 4 na nilalang nakapaligid din sa trono at sabi punong-puno sila ng mga mata. Hindi po yan literal, ibig lamang sabihin na nakikita nila ang maraming mga bagay. Okay po? Yan po ibig sabihin ng maraming mga mata. They can see many things dahil po sila nandun din sa paligid sa trono ng Diyos. Sabi po. At dinescribe din po yung kanilang anyo sa verses 7 to 8. Sabi, ang unang buhay na nilalang ay katulad ng leon. Katulad naman ng baka ang pangalawa, kamukha ng tao ang pangatlo, at katulad naman ng agilang lumilipad ang pang-4, at ang bawat isa ay may 6 na pakpak at punong-puno ng mga mata sa harap at likod. Again po, yung mga mata na ito na napakarami, nagpapakita lamang na marami silang nakikita din sa kapaligiran, maaaring maging dito sa mundo. Yung pong sabi po rito, hindi naman talaga sila leon, sabi rin, katulad lamang sila. So ito po ay merong paglalarawan din. Yung leon po, alam natin yun ang sabihin na po nating pinakahari ng kagubatan, di po ba?
Yung agila naman, siya rin yung hari sa himpapawid. Pagkatapos yung baka ng mga panahon na yon, siya ang kinikilalang pinakamalakas na nilikha doon sa na maaamo. Pagkatapos siyempre yung tao po nilikha sa larawan ng Diyos. Kaya sinasabi po lamang dito na yung pinakamakapangyarihan sa lahat sa lupa, na mukhang parang agila o parang leon, yung pinakamalakas dito sa lupa at yung pinakamatalino dito sa balat ng lupa na siya may kontrol o siya ay yung naghahari sa lahat, ay lahat sila sumasamba doon sa Diyos na nakaupo sa trono. Yun po ang pakahulugan nito. At pagkatapos po, hindi lamang siya may nakita, sabi ni Juan, meron din siyang narinig. So marami po siyang nakikita rito na napaka-symbolic ng lahat. Nandoon ang kapangyarihan ng Diyos, nandoon ang kapayapaan ng Diyos, nandoon yung mga sumasamba sa Diyos na mga makapangyarihan doon. Nandoon din po yung Israel at ang Iglesia, nagkatipon sila sa trono. Ngunit ang sentro po ay ang Diyos at lahat sila ay sumasamba sa Kanya. At narinig din niya yung kanilang tinig. Ang sabi po doon, walang tigil ang kanilang pag-awit ng 4 na nilalang na buhay. At ang sabi nila, sila yung umaawit araw at gabi. At ang sabi nila, banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa nakaraan, sa kasalukuyan, at siyang darating. So, kaya po natin ito pinili, itong kabanatang ito, dahil nga doon sa awit nila ng kabanalan ng Diyos. Kaya ito yung ating pinag-aaralan sa ngayon na kasama natin ang Diyos na banal at makita natin hanggang sa kalangitan. Pagdating ng araw, ipapahayag pa rin natin maging ating sa awit na kasama pa rin natin ang Diyos na banal. Sinasabi po kaya 3 beses na inulit ay pinapatungkol ito sa 3 persona na bumubuo sa isang Diyos. Ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu ay sila ay pare-pareho ng katangian ng kabanalan. Isa po yun sa pakahulugan. Pangalawa po, sabi kaya inuulit palagi at saka ng 3 beses at araw at gabi sapagkat pinapahayag doon na sila yung 3 ulit po ay superlative na ibig sabihin napakabanal talaga at wala nang maikukumpara sa kabanalan ng Diyos. So doon po sa trono, bagat may kapangyarihan, may kapayapaan, mayroong pagsamba, may pagpupuri, meron din pong kabanalan doon sa kalangitan sa pamagitan po ng Diyos na naghahari doon. At sabi po sa verses 9 and 10, tuwing umaawit ng papuri, parangal at pasasalamat, ang 4 na buhay na nilalang na nakaupo sa trono na nabubuhay magpakailanman, ang 24 na pinuno naman ay nagpapatira pa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon, ang nabubuhay magpakailanman at inaalay nila ang kanilang korona sa harapan ng trono. Bagamat meron po silang korona ng simbolo rin ng pagiging mataas, ngunit lahat sila ay nagpapakumbaba at maging yung kanilang korona ay inaalay nila sa harapan ng trono ng Diyos. Kaya makita po natin dito talaga yung isa lamang ang sinasamba. Wala nang iba kundi ang Diyos. At sa panghuli, sabi po doon sa chapter 10 verses 10 and 11, sa chapter 4 verses 10 and 11, at sinabi naman nila, aming Panginoon at Diyos, karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, karangalan at kapangyarihan sapat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan sila ay nilalang mo at natili. So marinig po natin ang kanilang sinabi. Ito po ay kanilang panalangin din, pagpapahayag o declaration doon sa langit. Sabi nila, karapat-dapat kang tumanggap o Diyos ng papuri. Hindi nila sinabing binibigay namin sa iyo ang papuri kasi hindi naman tayo makaproduce noon sa ating mga buhay. Kundi sabi po niya ay hindi nila sinasabing tinataas ka namin. Ang sabi po dito ay karapat-dapat ka na tumanggap nito. You are worthy to receive worship. Kaya yung pagsamba po ay katugunan lamang doon sa Diyos na makapangyarihan sa lahat.
At isa po sa nasulyapan ni Apostol Juan doon sa kalangitan ay ang patuloy na pagsamba ng lahat ng nilalang na naroroon sa Diyos. Nakarapat-dapat nga. Sabi niya, nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para sa Kanya. Ito po talaga ang ating destiny. Ang tayo makarating sa langit, makasama ng Diyos, at isa sa ating gagawin doon ay ang sasamba sa Kanya. So ano po mga aral na pwede po nating matutuhan dito? Una po, tunay na may langit. So, kaya baga sabi nila, sino na ba ang nakagaling doon na bumaba? Hindi po ba ang Panginoong Yesus na nagpakita nga doon sa chapter 1, siya yung galing sa langit at bumaba dito sa lupa upang ipaalam niya na mayroon. At sabi niya, bago siya umalis na huwag tayong mabalisa, babalik siya doon at ipaghahanda rin tayo ng matitirahan. Kaya meron na po talagang isang galing sa langit na bumaba at nagpatotoo. Walang iba kundi yung Diyos na nagkatawang tao. Meron po ring tao dito sa lupa na nakaakyat sa langit sa pamagitan ng Espiritu. At yun nga po si Apostol Juan. Kaya po kung may dalawang tao, yung isa naniniwala na may langit, sumasampalataya siya may langit, yung isa naman ay hindi. Pag sila'y namatay, di baliwala lang, pareho silang babalik sa alabok. Ngunit, kung mayroon talaga pong langit, at yung isa ay hindi naniwala, ay yung isa pupunta sa langit, yung hindi naman sumampalataya sa Panginoong Yesus, pupunta doon sa kapahamakan. So talo siya, lugi siya. Kaya po, nararapat lamang na doon na tayo sa tama. At totoo po na may langit. At meron pong mga iba nga na yung clinically dead, na sabi nilang humiwalay na yung kanilang espiritu, at meron pong ganyang mga nagpapatotoo. Minsan meron akong alam na nanay na bangga siya ng tricycle. So talaga pong nawalan na siya ng hininga. Ngunit nakabalik at nabuhay siyang muli. Totoo po ito nangyari. At kilala ko po yung nanay na yon. At kaya ako naniwala na totoo yung kanyang sinabi na humiwalay na yung kanyang espiritu. At paalis na sana siya, ngunit pinabalik siya ng Diyos. Ay dahil po sa dinescribe niya yung mga taong tumulong sa kanya, pati yung mga kulay ng damit. Di po ba? At ngayon po naman sa biyaya ng Diyos, pagkaraan po ng mga 15 taon, siya ay talagang nasa langit na sa piling ng Diyos po. So tunay po na may langit at dapat po nating panampalatayanan at dapat po ay nakahanda tayong pumunta doon sa pamagitan nga ng pagtanggap kay Kristo Jesus na ating Panginoong tagapagligtas na siya lamang tanging daan patungo sa Ama. Pangalawa, mayroon pong pagsamba sa kalangitan. Kaya nararapat po na tayo'y excited palagi sa pagsamba. Kaya po kung sa ngayon, tamad tayong sumamba sa Panginoon, kahit na sa bahay tayo, hindi tayo sumasamba, hindi tayo nag-online, hindi tayo pupunta sa church, ay paano natin masabing masasayahan tayo doon sa langit? Yung iba pagka sa outing, magang gumigising, pero pagsimba, late na late. Kung yung iba po naman ay magdamagan sa sugalan, sa lamayan, pero pagdating sa simbahan, kahit na 1 oras lang, naiinip na. Doon po sa langit na walang hanggan na pagsamba. Kaya po talaga pong panalangin natin na masanay tayo at maging matapat sa pagsamba sa Diyos kahit ngayon pa lamang. At pangatlo po ay yung pag-awit patuloy ng kabanalan ng Diyos. Kaya dahil po isa ito sa katangian ng Diyos na talaga pong mahahayag maging po doon sa kalangitan. At sasama po tayo sa pag-awit doon na ang Diyos ay tunay na banal at walang bahid ng kasalanan. Kaya po sa ngayon, magpatuloy tayo na lumakad na kasama ng Diyos at mamuhay sa kabanalan sapagkat ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat ay banal. Patuloy po tayong pagpalain ng Diyos sa atin pong paglalakbay dito hanggang sa marating natin ang tunay nating tahanan sa kalangitan. The Lord bless you.
Because of his great love, he gave his only son. Everything was done so you would come. And nothing in this world can make you love you more, and nothing that you've done could make you close the door. Because of his great love, he gave his only son. And everything was done so you would come. Come to the Father. Though your gift is small, broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the word, the power of his blood, everything was done so you would come. Before the world began, you were on his mind, and every tear you cried is precious in his eyes. Because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. And nothing you can do could make him love you more, and nothing that you've done could make you close the door. Because of his great love, he gave his only son, and everything was done so you would come. Come to the Father. And though your gift is small, broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the word, the power of his blood, and everything was done so you would come. Come to the Father. And though your gift is small, and broken hearts, broken lives, he will take them all. The power of the word, the power of his blood, and everything was done so you would come. Everything was done so you would come. And everything was done so you would come. Hallelujah. Timoteo chapter 6 verses 14 to 16. Sundin mo ang mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa iyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Siya ay darating sa panahong itinakda ng mapagpala at makapangyarihang Diyos, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan at nanatili sa liwanag na di matitigan. Walang taong nakakita o makakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at kapangyarihang walang hanggan. Amen. Magkaroon po tayo ng huling panalangin at tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Panalangin po tayo. Salamat po Diyos na inihanda niyo na ang aming tahanan sa inyong kaharian. Salamat po doon kami ay sasamba sa inyo ng walang hanggan at sasama kami sa awitin na kayo'y banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat po ang inyong mga pinangako ay tunay at ito po ay totoo
gaya po ng aming napag-aralan ngayon. Salamat po sa inyong kalangitan ay mayroon pong kapayapaan at mayroon pong pag-asa sa inyo, Panginoon. Kaya patuloy kaming maglalakbay na may pag-asa sa inyo at patuloy na magtitiwala sa inyo. At ngayon, ang patuloy na pagpapala ng Diyos Ama, ang patuloy na pagsubaybay at pagsama sa atin ng Panginoong Hesus, at ang kapayapaan, ang kaaliwan at pag-ibig na nagmumula sa banal na Espiritu ay sumaating lahat, mahayag sa ating mga buhay, maparangalan natin ang Diyos. The Lord bless you and keep you now and forever. In Jesus' name, Amen. Wala